Maraming kaguluhan na nangyayari. No? Naranasan din po ba natin yan? No? Na na simula pala ng araw ay meron ng trouble. No? May kaguluhan na, may pag-aaway na. Amen? At may kita po natin dito, sabi ng Isaiah, this day is a day of trouble, rebuke, and blasphemy. Ano po? Kaya, nakita po natin, kahapon, nag-usapan po natin ang pangungutya ng mga taga-Assyria kay Hezekiah, no? Yung persecution at dinidiscourage po sila sa kanilang dinidiscourage po si Hezekiah sa kanyang paglakad sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya. No? Dinidiscourage po siya ng kalaban ng mga taga-Assyria. No? Minsan din po tayo, minsan po ay dinidiscourage tayo ng diablo sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Amen. Maraming binabato ang diablo ng mga discouragement, no? Para hindi po tayo makapagpatuloy, hindi po tayo makagawa sa Panginoon, no? Iyan ang ginagawa ng kalaban. Po. Marami siyang mga bagay na ginagawa para hindi tayo makapagpatuloy. Persecution, failure, amen, mga hindi magandang mga relasyon. At yan po nararamdaman ni Hezekiah. This day is the day of trouble. Narasan po ba natin yan? No? May trouble sa bahay, may trouble sa trabaho, may trouble sa pamilya, may trouble din sa iyong finances. Amen? So, ngayon pong umaga ay tingnan po natin na bagamat si Hezekiah ay nakaranas po ng mga trouble, at tignan po natin kung ano yung kanyang ginawa. Ano yung kanyang anong ginawa ni Hezekiah sa gitna ng trouble, sa gitna ng discourage, no? Kita natin si Hezekiah ay discouraged po dito. Siya ay discouraged. Ano po sabi sa verse 1? And it came to pass, when King Hezekiah heard it, he rent his clothes and covered himself with sackcloth. Nung marinig po niya yung pangungutya ng mga Assyrian, no? Siya po'y na-discourage. He rent his clothes and covered himself with sackcloth. Pero ang ginawa po ni Hezekiah dito, he went into the house of the Lord. Alam niyo po, pag tayo nasa trouble, dapat yan yung time na ikay pumunta sa house of the Lord. Pero maraming mga Kristiyano, in times of trouble, in times of discouragement, in time of persecution, sila yung nawawala sa house of the Lord. Amen? Pero dito po, makikita natin si Hezekiah na siya'y nasa trouble, siya'y nasa panganib, no? Siya'y nasa matinding problema, but he went into the house of the Lord. He went into the house of the Lord. Amen? At anong ginawa po niya sa house of the Lord? Kinausap po niya ang prophet of God. The prophet of God na si Isaiah. Mababasa po natin ito sa verse 2. Medyo nagloloko na naman yung verse natin. No? Verse 2, sabi po dito,
And he sent Eliakim, which was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth, to Isaiah the prophet, the son of Amos. Yung pong ginawa dito ni Hezekiah. Ano po? Lumapit siya sa prophet ng Diyos, sa propeta ng Diyos, upang sabihin sa propeta ng Diyos ang kanyang mga hinaing. Ano po? Yung kanyang mga saloobin. Ano po? He told it to the prophet Isaiah. At ano pong ginawa ni Prophet Isaiah? Amen. Isaiah encouraged Hezekiah. Yan ang maganda po. Pag tayo na sa trouble, discouragement, failure, at hindi na po natin alam yung gagawin natin, Hezekiah went into the house of the Lord and talked to the prophet of God, to the man of God. Ano po natanggap ni Hezekiah sa man of God? In verse number 6. Ano po sabi sa verse number 6? Sabi ng Biblia, and Isaiah said unto him, Thus shall ye say to your master, Thus saith the Lord, Be not afraid of the words which thou heard. Amen? Nung makarating kay Isaiah, yung mensahe ni Hezekiah, through the messenger, sabi ni Isaiah, sabihin mo sa iyong master, sabihin mo kay Hezekiah, be not afraid, sabi ng Diyos, thus saith the Lord, be not afraid of the words which thou hast heard. Minsan po nakakarinig tayo ng mga hindi magandang pananalita sa atin, di ba? Kinikriticize ka. Amen. Pinipersecute yung iyong pananampalataya. Pinipersecute yung pagiging Kristiyano mo. Pinipersecute yung damit mo. Pinipersecute na may dala kang Bible. Kinikriticize yung mga ginagawa mo sa Panginoon. Yung ministry mo, yung pananambahan mo. Naririnig, sinasabi mo yan, sinasabi sa iyo yan, naririnig mo. But, sabi ni Isaiah kay Hezekiah, be not afraid of the words which thou hast heard. Amen. With which the servant of the king of Assyria have blasphemed. Amen. Yung blasphemy na sinabi ng servant ng hari ng Assyria na si Rabish. Yun, anong pangalan niya? Rabshakeh. Amen. Nakatanggap po si Hezekiah ng encouragement from the prophet of God. In-encourage siya, no? Huwag kang matakot sa mga sinasabi niya. Huwag kang magpadala. Huwag kang magpadala sa pananakot niya. Huwag kang madala sa paglo-lockdown niya. Minsan, pag nakarinig tayo ng mga words na hindi natin nagustuhan, minsan hindi ka na makatulog. No? Hindi ka na na-stress ka na. Pinagsabihan ka ng ganito, na-stress ka na nadi-discourage ka na, nanghihina ka na, pinipersecute yung pananampalataya mo. Pero sabi na Isaiah, huwag kang matakot, be not afraid. Ano mang narinig mo sa mga nagbablasphemy, nagpipersecute sa'yo. Amen. Verse 7, Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear rumor, and shall return into his own land, and I will cause him to fall by the sword in his own land. Makita po natin, sabi ng Panginoon, huwag ka matakot, akong bahala, I will send blast. Hindi ko na po ano yung Tagalog nito. Ako ay magpapadala ng
pagsabog, mga ganyan, word na blast, Tingnan po natin sa Tagalog, po. Kung medyo maunawaan natin yung verse 7. Sabi po dito, nagpapadala ang Diyos ng masamang balita sa hari ng Assyria at sila'y babalik sa kanilang lupain at doon sila ipapapatay ni Yahweh. What a great encouragement. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Akong bahala sa mga nagpe-persecute sa iyo. Akong bahala sa kanila. Huwag mo silang huwag ka mag-comment. Diba, minsan, Huwag ka muna mag-reply. Huwag ka muna sumagot. Yan pong encouragement ni Isaiah. Amen? So ngayon po, nakita natin from verse number 7, verse number 8, hanggang verse number 13, mababasa po natin dyan yung anong word dito na pangmamaliit ng mga Assyrian sa Israel o sa Judah. Parang nagmamalaki na po yung Assyria. Tingnan nyo, natalo namin yung Ethiopia. Verse 9, and when he heard say of Tirhaka, king of Ethiopia, behold, he is come out to fight against thee. Parang sinasabi ni Rabshakeh dito, tingnan nyo, ibang bansa na susurrender na sa amin. Kayo nang sunod. Tinitret sila. Minsan, tinitret tayo. May mga threat sa buhay natin. Tinatakot tayo. Tingnan nyo yung mga bansa dito, nagsurrender na sa amin ng ang Ethiopia, ang mga Hamat, the king of Arpad and the king of city of Sephardim, Hena and Bina, Iba. Parang tinatakot si Hezekiah, handa-handa na kayo. Kayo nang susunod namin. Amen? At nung marinig po yun ni Hezekiah, yung pananakot ng Assyria, anong ginawa ni Hezekiah? Verse number 14, ma-receive niya yung letter from Assyria, and Hezekiah received the letter of the hand of messenger and read it, and Hezekiah went up into the house of the Lord. Nung ma-receive ni Hezekiah yung letter from Assyria, ginaputi binasa yan, verse 8 hanggang verse number 13. Yung pananakot. Minsan, sasendan ka ng message na pananakot. Bigla ka na lang maka-receive sa messenger mo ng kahaba-habang mensahe. At ang nakalagay sa mensahe ay puro masama against sa'yo. At yung laman ng mensahe ay pananakot, panglo-lockdown sa'yo, yung may mga curse pa. But Hezekiah, sabi po ng verse dito, he went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. Ang ginawa ni Hezekiah, he went up into the house of the Lord. Hindi niya sinugod ang mga Assyrian. Hindi siya nag-send ng another letter. Ito yung reply ko. Ito yung aking reply. Ito yung aking comment. Ito yung aking post. Parang gano'n, Kung may Facebook lang po sila, baka nagbabanghayan na po sila sa Facebook. But Hezekiah, hindi niya po ginawa yun. He went up into the house of the Lord
At ang sabi sa verse number 15, and Hezekiah prayed before the Lord. That's our title this morning. Hezekiah prayed before the Lord. Amen. He prayed before the Lord. Nanalangin siya sa Panginoon. Amen. Nanalangin siya sa Diyos. Lumapit siya sa Panginoon. Amen. Ano po sabi ng Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. I will give you rest. He prayed before the Lord, at sabi niya, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubims, thou art God, even thou alone, of all kingdoms of the earth, thou hast made heaven and the earth. Amen. Kita po natin, number 1, the Lord heard the prayer of Hezekiah. The Lord heard our prayer. Naniniwala po si Isaiah na siya po ay naririnig ng Diyos. Kaya when we pray, alam natin na naririnig tayo ng Panginoon. Pinapakinggan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga bagay na nais nating ilapit sa Kanya. Amen? Ano po sabi ng Psalms chapter 66? No? Psalm 66 verse 19 to 20. Ano po sabi ng Bible sa Psalms 19 verse number 90? Psalm 66 verse 19 to 20. Sabi po ng salita ng Diyos, but verily, God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. God heard our prayer. Amen. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor from mercy from me. Amen. The Lord heard his prayer. Ano sabi sa kanya ni Isaiah? Nakikipag-usap ang Diyos sumasagot ang Diyos kay Hezekiah sa pamamagitan po ni Isaiah, the prophet. Nanalangin po si Hezekiah sa Diyos at ang sagot ng Panginoon na kay Isaiah. Kasi nga po, hindi dumidirekta ang Diyos sa tao o sa kings. Siya'y laging dumadaan sa prophet. At doon niya sasabihin yung kanyang sagot. Kaya ano sabi ng Diyos kay Isaiah? Para ipasabi kay Hezekiah, ito pong sabi ng Diyos. Verse number 20. Then Isaiah, the son of Amos, sent to Hezekiah, saying, thus saith the Lord, God of Israel. Ito ang sabi ng Diyos. Narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Amen? Against Sennacherib of king of Assyria. Ano sabi ng Diyos? I have heard. I have heard. I have heard. Rinig ng Diyos. The Lord heard our prayer. The prayer of persecution. The prayer of pressure. Alam ng Diyos yung persecution, yung mga masamang sinasabi nila sa iyo. Alam ng Diyos yung pressure ng mga taong kumakalaban sa iyo. Kaya nga po pag nanalangin tayo, the Lord heard our prayer. In time of trouble, in time of discouragement, in time of persecution, in times of failure. Amen. Hezekiah went up into the house of God and prayed, and the Lord heard his prayer.
Kaya anuman pong trouble meron po tayo ngayon, anuman pong mga discouragement, persecution na kinakaharap mo ngayon, tignan po natin yung ginawa ni Hezekiah. He went up into the house of the Lord and prayed. And the Lord heard his prayer. Number 2 po, the prayer of humility. The prayer of humility. Verse number 14. Amen. Verse number 14. Ano sabi po ng Biblia? And Hezekiah received the letter of the hand of the messenger and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. Alam niyo po, pag tayo lumalapit sa Panginoon at nananalangin, it is a sign of humility. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I am weak. Kaya nga po ako lumalapit sa inyo because I am weak. Ako'y mahina. Hindi ko po kaya ang trouble na ito. Hindi ko po kaya ang persecution na ito. Hindi ko po kaya yung stress na to. Kaya nga pag hindi po tayo nagpe-pray, ibig sabihin lang, wala tayong humility at sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po kayo kailangan at kaya ko po itong problema ko. Kaya ko po itong problema ko. It's a sign of humility. Nagpapakita na si Hezekiah, bagamat siya'y king, bagamat siya'y may power, but he recognized himself na siya po ay mahina. He is weak. He needs the power of God. He needs God's wisdom. Amen? It's a sign of humility because we are weak. Kaya kailangan po natin manalangin because may kahinaan po tayo. Amen? May kahinaan tayo sa ating flesh. May kahinaan po tayo sa ating ating wisdom. Limitado ang ating wisdom. Limitado po yung ating karunungan. Kahit sabihin po natin na marami tayong diploma, marami tayong school na pinasukan, marami tayong certificate, mataas man yung grado natin nung ika-aral pa po. Pero hindi po yun ang basihan na ikaw ay malakas na. When we pray, it's a sign of humility because we are weak. Not only we are weak, because we are worried. Nag-aalala. No? Nag-aalala si Hezekiah. Ano na ang gagawin niya? Ano na mangyayari sa kanilang bayan? He is worried. And not only he is worried, but he is also weary. Pagod na siya. Amen. Nakakapagod, no? Yung mga pagkamat di sila nakikipaglaban physically, but yung binabatong mga mensahe ni Rabshakeh ng hari ng Assyria ay nagbibigay ng panghihina, pain, pagkapagod. Diba? Minsan kapag ka nakarinig ka ng hindi magandang salita, nanghihina ka, parang nawawalan ka ng lakas, parang wala kang yung hindi mo na magawa yung kailangan mong gawin. Wawala na yung focus mo. No? Na napapabayaan mo na rin yung kalusugan mo. Nakakasakit ka na. Tumatamlay na yung iyong itsura. Amen. Nawalan ka ng gana kumain. But Hezekiah, ang ginawa po niya, he prayed, he humbled himself to the Lord. At sabi niya, Lord, and said, sabi niya sa kanyang prayer, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubims, thou art God. Kinikilala niya po yung power ng Panginoon. You are powerful God, which dwellest between the cherubims.
Thou art God, even thou alone. Of all the kingdoms of the earth, you have power of all the kingdoms. Wala tong sinabi tong Assyria na to. Walang sinabi to sa lakas nyo. Itong mga Assyria na ito na nagmamalaki, nagmamayabang. You are God. Panginoon, walang sinabi tong taong itong nagmamalaki sa akin, nagmamayabang. Oh, may pera lang siya, may kilala lang siya. Pero thou art God pa rin. Thou hast made heaven and the earth. Hindi pa rin pwede itong mga taong ito magmalaki sa sarili nila. You are still God. Sabi sa verse 16, O Lord God, Lord, bow thine ear and hear. Open, Lord, thine eyes and see, and hear the words of Sennacherib, which hath sent him to reproach the living God. Panginoon, buksan niyo po ang inyong mga mata at inyong tenga. Dinggin niyo po yung panglalait ng mga taong ito to the living God. Panginoon, dinggin niyo po itong taong ito. Sinisiraan yung pananampalataya ko. Sinisiraan yung paglilingkod ko sa inyo. Amen? Amen? Alam ni Hezekiah kung anong kayang gawin ng Diyos sa mga taong ito. Sabi nga ni Hezekiah, of a truth, Lord, the kings of Assyria have destroyed the nations and their land. Sa totoo lang, Panginoon, itong the kings of Assyria, no? Sinira na po nila ang ibang bayan and have cast their gods into the fire. But the workman's hand, wood, stone, therefore they have destroyed them. Now therefore, O Lord God, I beseech thee, save thou us out of his hand, and that all kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only. Panginoon, kayo na pong bahala. Ngunit ipakita niyo po kung sino kayo. Thou art the Lord God, even thou only. Yung pinagmamalaki nilang Diyos, yung pinagmamalaki nilang pera, yung pinagmamalaki nilang galing, ipakita niyo po sa kanila na wala yan. Amen. Basura lang yan sa harapan ninyo. And the Lord heard the prayer of Hezekiah. The Lord heard the prayer of Hezekiah. To make the long story short, sinabi ng Panginoon ang gagawin niya sa mga Assyria. Sumagot ang Diyos. Verse 21. Ito po, verse 21. Kaya huwag tayong matakot. Ito, verse number 21. This is the word that the Lord hath spoken concerning him. The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee, and laughed thee to scorn the daughter of Jerusalem, hath shaken her head at thee. Ito sagot ng Diyos. Yung kanilang pangungutya. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Verse 22. Medyo nagang naman po. Whom thou reproach and blaspheme, against thou exalted thy voice and lifted up thine eyes on high. No? Nagmamalaki kayo. At you are against the Holy One of Israel. Sino po tinutukoy dyan? Ang Diyos, the Holy One of Israel. Amen? Alam ng Diyos yung mga masamang ginagawa nila. Ito po, babasahin niyo po yan. Iyan ang plano ng Diyos. Yan yung mga gagawin ng Diyos sa kanila. May sinabi pa ang Diyos, gagawin ko sila kagaya ng isang hayop. Nalagyan ko sila ng hikaw, hook in their nose. Verse 28. Verse 28. Basahin natin. Because thy rage against me and thy tumult is come upon mine ears. Narinig ko lahat ng mga masamang ginagawa nyo, pinagsasabi nyo sa akin. Ano sabi ng Diyos? Therefore, I will put my hook in thy nose, no? And my bridle in thy lips.
and I will turn thee back by the way which thou camest. Para kayo, gagawin ko kayo parang isang hayop. Lagyan ko kayo ng hook sa mga ilong ninyo. Bridle in thy lips. Para gagawin ko kayong alipin. Nagmamalaki kayo ngayon dahil malakas kayo, may kapangyarihan kayo, meron kayong pinagmamalaki. Sabi ng Panginoon, I will put my hook. Isang araw, para na kayong hila-hilang kabayo, hila-hilang hayop. Para kayong alipin. Amen? So number 3 po natin, if we pray a prayer of help. Pag nanalangin po tayo sa Panginoon, magpapadala ang Diyos ng help, tulong. Tutulungan tayo ng Diyos if we pray. Amen? Kaya don't underestimate the power of prayer. Amen? If we pray, sabi ko nga po kanina, God will send a help. Magpapadala ang Diyos ng help. Una-una po, magpapadala ang Diyos ng defense. Amen? Defense, verse 33. May kita natin, di ba? Sabi ng mga Assyria, papasukin na namin kayo. Papatahin na namin kayo. Sasakupin na namin kayo. Papasukin na namin kayo. But sabi ng Panginoon sa verse 33, by the way that He came, by the same shall He turn. He shall and shall not come into this city, saith the Lord. Hindi kayo makakapasok dito. Hindi kayo makakaporma dito. Because God is their defense. Ano sabi sa verse 34? I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. Kaya nga po, if you pray to God, magpapadala ang Diyos ng tulong, a prayer of help, God's defense. Amen. Didepensahan ka ng Diyos. Poprotektahan ka ng Diyos. Kahit ano pa pong pananakot ibigay nila sa iyo. Kahit ano pang pang-discourage. Pang-discourage para kay mawalan ng lakas. If you pray, magpapadala ang Panginoon ng help. A help of defense. Sabi niya, I will defend this city. Verse 35. Ito po. And it came to pass that night. Pagdating po ng gabi. Amen? Tagal ng verse natin. Pagdating po ng gabi. And it came to pass that night, the angel of the Lord went out. The angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 180 and 5,000. And when they arose early in the morning, ano po sabi ng Bible? They were all dead corpse. No? Hindi po, no? Ilan po ang namatay? 185,000 Assyrian ang namatay. The angel of the Lord went out that night. And 185,000 Assyrian died. They were all dead. Dead corpse. Patay na bangkay. Basahin natin. Verse 35, ng gabing yon, pinasok ng anghel ng Diyos ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 na kawal ang pinatay nito.
Kinabukasan nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Amen. Kaya nga po, kawawa yung mga taong lumalaban sa Diyos. Sinisiraan yung faith mo, pinipersecute ka. Dapat hindi ka matakot eh. Dapat nga, maawa ka kapag ka ang Diyos gumanti sa kanila. Kawawa naman ito. May nagbablaspheme sa Diyos. Hindi ka nga dapat magalit eh. Maawa ka dapat. No? Parang yung prayer ni Jesus nung siya ay nasa cross, Lord, forgive them, for they don't know what they do. Amen. Lord, patawarin niyo po sila. Hindi na alam ginagawa nila. Because pagka gumanti ang Diyos, amen, destruction ang mararanasan nila. God will destroy them. No? Verse 36, nung malaman nung haring si Sennacherib, the king of Assyria, na meron na pong 185,000 na namatay. Anong ginawa ni Sennacherib, king of Assyria? He departed and went and returned and dwelt at Nineveh. Nagtago po siya sa Nineveh. Nagtago siya sa Nineveh para tumakas. Baka meron pang mamayang gabi, meron na namang patayan. Baka ako na susunod. Ang ginawa ni King Sennacherib ng Assyria, tumakas siya, pumunta siya sa Nineveh, at ang sabi sa verse number 37, nag-worship siya sa gods in the house of Nirsho, his god. Siguro, nagsumbong siya doon sa god niya. Oo. Nagsabi siya sa nangyari sa Assyria. But ang problema po nangyari dito, that Adramelech and Sharezer, his son, smote him with a sword. Pinatay siya ng kanyang anak. Napaka terrible nung nangyari dito sa buhay ng King of Assyria. Sabi dito sa verse number 37, minsan nang si Sennacherib ay nanalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng dalawang niyang anak na sina Adramelech at Sarezer. Pagkatapos nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat, at si Esarhaddon ay humalili sa kanyang ama na si Haring Sennacherib. Masalimuot po yung naging future ng mga kumakalaban sa Diyos. The prayer of Hezekiah. Saan na po nagsimula yan? Prayer of Hezekiah. Oo. Hindi na siya lumaban. Hindi na siya nakipag-diskusyon pa. Nakipag-away ng salita. Dinaan na po ni Hezekiah sa panalangin. Sinaniniwala si Hezekiah, the Lord heard his prayer. Naniniwala si Hezekiah na he is weak, he is worried, he is weary, and kailangan niya po ng humility para lumapit sa Panginoon. At hindi po nabigo si Hezekiah. The Lord sent help. The Lord sent help to Hezekiah. No? The Lord defends the city. Binakuran ng Diyos ang kanilang city. Kaya pag nanalangin ka, may bakod ka ng Diyos. Binabakuran ka ng Diyos. Pinoprotektahan po tayo ng Diyos. Ignore lang po natin yung sinasabi nilang masama sa iyo. May sinasabi silang hindi maganda sa pananampalataya po natin. No? Marami silang sinasabi tungkol sa pagsisimba mo. Oo, marami silang sinasabi tungkol sa
sa pagbibigay mo, sa pananambahan mo. Amen? Marami sila sinasabi, but ano na po ginawa ni Hezekiah? Inignore lang po niya yan. Saan po niya nakuha yung counsel na yan? No? Na huwag kang matako sa sinasabi ng mga taong yan. Galing sa man of God. Galing kay Isaiah. Verse 6, and Isaiah said unto him, say to your master, saith the Lord, be not afraid of the words which thou hast heard. Maaring minamarites ka na. Maaring pinag-uusapan ka na ng mga tao at marami ka nang nakakarating sa iyo yung mga masasamang mga words, mga kwentuhan nila against sa iyo. Sabi ng Bible dito, be not afraid of the words which thou hast heard. But idaan po natin saan? Sa prayer. Sa prayer. When we pray, ano po? There is hope. Merong pag-asa. Amen? When we pray, there is a help from God. And when we pray, the hand of God moves.